Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Mapagpalang umaga po sa mga kapatiran ng Bethel GC. This is a replay broadcast, video recording. Yung video po kanina na live stream kanina ay nagka-problema. Marami pong hindi na i-record. Mahina po yung internet. Kaya humingi po ako personally ng paumanin sa inyo. So, we decide na mag-create po ulit ng panibagong live recording. So, ang purpose po is para mapagpala po tayo lahat ng salita ng Panginoon. Anyway, i-upload po natin ito mamaya sa FB Live and sa YouTube channel. Pwede nyo pong mapanood mamaya. So, mapagpalang araw po muli sa inyo. And bago tayo mag-start, pray muna tayo, hintayin ng guidance sa banal na Espiritu. Let's pray. Heavenly Father, patuloy po ang pagpapala niyo po ang maranasan namin ng welcome galing banal na Espiritu. At gamitin mo po ang pag-aaral namin ng iyong mga salita upang mapagpala kami ng iyong mga salita. We ask for wisdom, knowledge, and understanding. And nagpapasalamat po kami sa isang araw na naman ng linggo na opportunity na masamba ka namin makalapit sa iyong banal na presensya. At basbasan mo po ipagkaing Espiritu namin pag-aaralan. Ikaw po mangusap sa amin, manguna sa buhay namin, banal na Espiritu. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let me read to you the first part of my message. The first part is evangelism. Para po ito sa mga kapamilya natin na share natin ang salita ng Panginoon. Dito po ang sabi sa aklat po ng Mateo chapter 13 verse 46 and 40 or verse 45 verse 46 ng chapter 13 ng Mateo. Ganito po ang sabi, again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man seeking goodly pearls. Verse 46, who when he found one pearl of great price went and sold all that he had and bought it. Gusto pa nating tingnan yung parabola ng Panginoon. Meron daw isang namimili ng mamahaling perlas, naglalakbay sila. Maaring nakakita na po tayo niya sa daan, yung mga alahas. Every morning pumupunta po yan sa mga tapat ng bahay, tama ho ba? Naghahanap sila ng namimili, sa madaling salita. Dito po sa storya, meron din daw pong lalaki na naghahanap ng mamahaling perlas. Meron siyang daladala. Hindi ko po alam kung napanood po ninyo yung minsan isang palabas ni Jessica Soho, I believe it's na nagsasabi na meron isang malaking bato na pinagtatalian ng ng bangka ng isang kababayan natin. Somewhere yata sa Visayas, kung daw ako nagkakamali, tagal na ho yung video na yun tapos may nakakita ng isang foreigner, nagka-interest sa bato. Binili ho niya, murang halaga lang. Tapos malaman po yata something, ang presyo po ay billions of dollars. So grabe, napakamahal po pala nung bato na yun na i-picture nga po one time ni Jessica. So dito natin makikita yung mga pearls ay talagang napakamahal. Dito po sa talata ang sabi nung kwento ng Panginoon sa parabola ay naghahanap talaga siya ng mamahaling perlas. One time nakakita siya sa isang bangketa. Marahil nakatinda, naka-display sa labas. So, nakita niya na mamahaling perlas. Ano ba gusto nating ipakita rito? Wisdom ng God. First point, ang Diyos po ang totoong nakakaalam ng tunay nating halaga. That's the first one. The second one is this. Bumaba siya sa sanlibutan ito para hanapin tayong mga nawawalan perlas. Or maaring ganito ang order. Ang una po is, ang Diyos ay bumaba sa langit para hanapin ang mga nawawalan perlas. At ang perlas na mamahalin po na yan ay ikaw at ako, kapatid. Ganyan po tayo kahalaga sa Panginoon. That very pagpapahalaga ng God po sa bawat isa sa atin is so amazing. At sabi po dito, talagang ibinenta niya lahat ng kanyang alahas at ari-arian. In other words, nung makita po tayo ng Panginoon
nagdesisyon talaga siya. Kailangan bayaran tayo ng isa pang sobrang halagang perlas. One of a kind perlas sa buong universe. At alam niyo po kung sinong perlas na yan? Ang ating Panginoong Jesus. Ang ipinangtubos po sa atin ay ang sarili niyang dugo. Kaya po, ang nangyari, so ang sabi po ng banal na kasulatan, siya po ay bumaba sa lupa ng katawang tao upang tubusin po tayo sa kasalanan. Gusto ko po sabihin sa inyo mga kapatid, ang Diyos lang po ang may kakayahang tumubos sa ating kasalanan. Wala na pong iba kundi ang ating Panginoon. Sa mga nanonood po sa bahay, this may be your first time, inaya po kayo ng kakilala, kapamilya ninyo or maybe friend ninyo na kapatiran po namin. Let me say this, alam nyo mahal na mahal po kayo ng Diyos. Hindi po aksidente na napanood nyo po ang video na to. Ang Diyos po, nasa puso po niya tayo palagi, and ang kanyang divine plan isang lahat ng tao ay mabalik sa kanyang pasensya. Tuloy po natin yung pag-uusap. So, kailangan niyang bayaran ng isang mamahaling perlas pa, yung perlas na nakita niya. Hindi siya nang hinayang. Kulang yung pambili niya, ibinenta lahat ng ari-arian. Alam niyo po, isa pang makikita natin, iniwan ng Diyos ang kaharian para sa akin at sa iyo. Grabe yung pangmamahal. Ma-amaze ka. Hindi mo ba nakakakilabot na nakakamangha ang kabutihan ng Diyos? And think about this one. Mga kapatid ko, mga magulang, mga anak, mga kapatid. Gaano ko kalaki ang universe? Okay? Nobody knows that. In fact, alam yan pero hindi ho estimated lang. Like, sabi nila something millions times million, something like that, may mathematical formula, paumanhin po sa mga terminology na science. Alam niyo naman, pagka mathematics, medyo tayo dyan, di ba? Nagkakaintindihan, medyo mahirap na intindihan. Pero look about that. Infinite daw po, walang hanggan ang bilang ng universe. So, pagkatapos sa loob ng universe, ilang galaxy po ang nakalagay dyan. Okay, sabihin na lang natin yung isang galaxy, gaano kalaki? So, yun na lang ang size. Pagkatapos po, gaano ang size na lang ng solar system sa isang galaxy? Tama? O pagkatapos, gaano ang size ng araw sa solar system? O syempre, mas maliit na yung araw sa solar system. Now, is that a thing? Gaano kalaki kumpara ang araw sa mundo? O mas maliit. Ito bang huli? Gaano kalaki ang mundo kumpara sa size natin na singliit ng alikabok para pahalagahan, hanapin ng Diyos, iwan ng kanyang kaharian, for what reason? At ang tingin po niya sa atin ay mga mamahaling perlas. Hindi ho ba nakakataba ng puso? Na marirealize mo even from the very marrow and atom of your bones, ng iyong mga cells ay mayayanig sa katotohanan at kabutihan ng Diyos sa atin. Gusto ko pong sabihin sa bawat isa sa atin. Alam niyo, nung matubos ito, nung mabili ito nung lalaki, tuwan-tuwa siya. Siyempre, nilinis muna niya yung perlas. Minsan ho, ganyan eh. Hindi naman talaga original na perlas. Kailangan niya ibalik sa original na disenyo. Ano gusto ko sabihin sa inyo? Tayo po ganyan. Akala natin hindi tayo perlas kasi nga ho, balot tayo ng kasalanan. Well, isang gusto po natin sabihin, nahulog po tayo sa kasalanan, lahat po tayo. Okay? Mula sa ating kanununuan, mula kay Adan at kay Eva. Pero ito po maganda. Ang Diyos po ang nakakaalam ng tunay nating pagkatao. Nabalutan lang tayo ng mali na impluwensyahan, na drive ng kasalanan. So, hindi na natin sabihin ng kasalanan. Basta yun, ang mahalaga po sa Diyos, kaya niya tayong ibalik sa dati nating anyo. At yan ang matbudi sa Diyos. Nasa puso po niya na iligtas ang bawat isa sa atin. Wala sa puso ng Diyos na ipahamak ang bawat isa po sa atin. So, ang hamon po sa bawat isa sa atin, ganyan po tayo kamahal at ganyan tayo kaimportante sa Diyos. Huwag mong tingnan ang sarili mo bilang maliit lang. Ganyan ka, kapatid, ka-importante sa Diyos. Simple lang po, so wakas na first part ng message nito, hamon po sa atin. Gusto po ba nating maranasan ang pag-ibig ng Diyos? Maranasan ang pagpapahalaga niya sa atin? Ma-restore ang ating buhay? Kung ang sagot po ninyo ay oo. Kasunod na tanong po, tayo po ba ay inaamin natin sa ating mga sarili na tayo ay nagkasala sa Diyos? Ngayon, hindi na natin pag-uusapan kung anong klaseng kasalanan, maliit, malaki, matindi man o simple.
it doesn't matter. Ang mahalaga, aminin lang. Okay? Kung inaamin mo, kapatid, yan ang unang step. Aminin muna natin. Aminin. Kasi, alam nyo, sa hindi po kasi pag-amin, pride ang pagkakasala pang nasasangkot yan. Ang gusto po ng Diyos, aminin, magpakumbaba. That's the first step ng pagsisisi. Aminin mo, aminin natin. Okay. Yan ang gusto ng Diyos, hinihintay lang po niya yung sasabihin natin. So, magpe-pray po tayo. Sabayan po ninyo ako sa prayer, mga magulang, mga kapatid na nakapanood ng video na ito. Kung kayo po ay interesado, gusto niyo maranasan magkaroon ng relasyon sa Diyos, mapanauli ang spiritual life, sumabay po kayo sa panalangin. Ariin po ninyo sa prayer, nakausap niyo ang Lord, and Lord, ibinibigay ko sa iyo lahat yung suko ko lahat sa sarili. Okay? So, sige, let us pray. Sabayan po ninyo ako sa prayer habang nakapakit. Okay po? Sige po, tayo po ay manalangin. Sabihin mo ninyo, Panginoong Jesus, inaamin ko na ako ay nagkasala laban sa iyo. Kinikilala kita, O Jesus, bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Isinusuko ko po sa iyo ang lahat sa aking sarili. Maraming salamat po sa iyong pag-ibig, sa iyong kapatawaran, sa pagpapanauli sa aking buhay noon. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, kung yan po ay tapat na pinanalangin, sabi ko naman nakasulatan, at tayo po ay mayroong buhay na walang hanggan na galing sa Panginoon. Yan po ang sabi sa unang Juan chapter 5 verse 11, na ang God po mismo ang nagpapatotoo na sino man po sumampalataya tumanggap sa Kanya ay mayroon ng buhay na walang hanggan. Hindi lang po yun, i-restore po ng God ang inyong pagkatao sa Kanya. Okay? So, ngayon naman po ay dadako po tayo sa part 2 po ng ating message, which is yung inspirational message po ng Banal na Espiritu sa bawat isa po sa atin. Ito po ay, ang pamagat po ng pag-uusapan natin ay may pamagat po na My Book of Remembrance. Okay? My Book of Remembrance. O sa Tagalog po, ang aking aklat ng alaala. Okay? So, i-ano ko lang po dito sa ating binabasang script para po mas masundan po natin ito. Popost po natin ito later on sa FB account ng Bethel GC. Make sure po na panoorin na lang po natin, mga kapatid. And then sa iba naman po sa YouTube live. Okay? So, salamat po. Ito po, ang sabi po, ang pamagat po uli ay My Book of Remembrance. Hango po sa aklat po ni Josue chapter 12 verse 1. Ang gagamitin po natin na translation is King James Tagalog. Okay? Ganito po ang sabi. Ang mga ito nga ang mga lahi sa lupain na sinaktan ng mga anak ni Israel at inari ang kanilang lupain sa dako roon ng Hordan na dakong sinisikatan ng araw mula sa libis ng Arnon hanggang sa bundok ng Hermon at ng buong Araba na dakong silangan. May supporting verse po tayo, mga kapatid, from Romans chapter 8 verse 37, unang Korinto chapter 15 verse 57 to 58, kalawang Korinto chapter 2 verse 14. Meron po tayong subtopic na ang pamagat po is God's victory credited on my account. Okay, so I think before I start, may kukunin lang po ako sandali na para maipakita ko sa inyo yung mas kailangan po natin na makakatulong na example. Okay, may kukunin lang po ako sandali na bagay na dito sa kwarto. Sandali lang po. Ayan. Okay. Para mamaya ay mas maintindihan natin yung pag-uusapan, mayroon po tayong makakatulong na mga gamit para as part of our illustration. Okay. Dito po sa talata na to, ito po ang talaan ng mga nilupig na hari ni na Joshua nung time po sila pumasok sa Promised Land. And inutusan po mismo ng God si Joshua na isulat yung specification, mga hari, yung lugar, ng laban ng kanilang ginawa. So, ito po yun. Nakalist yung Jericho po, yung bumagsak na wall, yung AI, lahat po yun, yung ilang kingdoms na nagsama-sama kung saan gumawa ng matinding miracle. Yung sabi ay, araw, huwag kang lumubog, buwan, tumigil ka. Nandito po yun. Nakasulat po lahat yun.
alam niyo minsan 'di ba tayo pagkababasahin natin yung mga ganito 'di ba sa Old Testament, parang walang dating, ewan ko na experience niyo. Minsan po may mga gano'n na may nakapag-ano sa akin. Basta pwedeng lampasan ko na lang 'to kasi puro mga pangalan 'to, mga Nebukadnezar, Melchizedek, yung magkanda bulol ka mag-ano 'di ba, lalo mga Jewish name po. Opo, tas mga places, parang ano ba 'to? Ba't parang wala naman akong mapapala dito. Alam niyo mga kapatid, gano'n din ako, pero alam niyo at ako po naniniwala na ang lahat ng sulat po sa Bible from Genesis to Revelation ay sulat ng banal na Espiritu for His purpose. Dadating ang time na i-reveal niya yung totoong gusto niya ipakita. Alam niyo po, ni-reveal sa akin ng God ito. Nagtatanong ako sa God, one of my devotions po kasi ito. Bakit po ito ang na-post ako bigla nung mabasa ko siya? Alam niyo po, na-shock ako kasi ang gusto pala ng God, alalahanin natin yung mga ginawa niyang pagtatagumpay sa buhay natin. You see, ulitin ko, alalahanin natin yung mga ginawang pagtatagumpay ni Lord sa buhay natin. Actually, unahin natin sa unang punto. This is the point number 1. What do you remember? Ano ba ang naaalala mo, kapatid? So, inutusan po sila na isulat yung mga tagumpay nila. Kaya ang gusto ng God sa kanila, lagi nilang maalala yung pangako ng Diyos dito sa mga talatang ito. Alam niyo po, minsan tayo, parang tingnan niyo to, mga katotohanan po na makikita natin dito sa verse na binasa. Basahin po muna natin, sabi uli sa Joshua chapter 12 verse 1. Mga ito nga ang mga hari sa lupain na sinaktan ng mga anak ni Israel at inari ang kanilang lupain sa dako roon ng Jordan, na dakong sinisikatan ng araw mula sa libis ng Arnon hanggang sa bundok ng Hernon at ng buong Araba na dakong silangan. Ito po ang mga katotohanan dyan. Una, ano ba ang mas naaalala natin? Yung mga katagumpayan natin o yung mga sablay o pagkakamali natin? Nagets niyo po? That's the point. You see, pag tinignan mo yung verse, grabe. Kasi po alam niyo ba dito sa istorya, ang bilis makalimot ng mga Israelita. When I watched the Ten Commandments movie, yung 1960 version, marami po pala yung movie na meron pa palang 1920s, may black and white, tapos 1960, yan nga, and then meron pang sumunod na Ten Commandments, I think this lately lang here, 2000, something like that. Anyway, nung mapanood ko po yung scenario, yung sila Moses, lalabas na sila. Tuwan-tuwa ho yung mga Israel, lalabas na sila ng Egypt, yung kinagabihan po pinagpapatay ng Diyos yung mga panganay ng Egypt. Kita po nila yung miracle ng God, yung mula pa lang sa 10 salot, yung divine protection ng God sa kanila andun na. So, nung papalabas po sila, napupuri sila sa Panginoon, celebration po talaga. Sabi pa po sa aklat ng Exodo, meron po pong tinatawag na spoils from the Egyptians, yung mga golds nila ay pinaghihingi talaga nila as part ng yung bang nasamsam nila, ganun. Grabe kasi nga lahat ng Egyptian nung oras po na yun, may patay. Ano yung patay? Panganay. Kung isipin po ninyo, kunyari dito na lang kunyari lang naman na example na, no? Dito sa Talavera o sa buong Nueva Ecija, lahat ng bahay may patay, puro panganay. Nakakatakot po yun. Yun nga lang po, di ba, yung isang bahay lang nakakapagluksanan todo. Yung pa kaya yung magkakatabi, ganun po ang storya nun. Ipinakita ng God ang divine protection sa mga Israelita. Anyway, tuloy natin kwento. Palabas na sila, nagpupuri sila sa Panginoon doon po sa movie. Naku, ito po ngayon, nandun na sila naka-stay sa labi ng Red Sea at saka doon sa part ng dulo ng desert. Ito ngayon, hinabol sila po ng mga Egyptian army. Alam niyo nangyari? Doon po sa storya mapapanood ninyo yung attitude ng mga Israelitang nagpupuri nung makita yung mga Egyptian army. Ano naalala? Kani-kanina lang nag-aano sila. Ano niyo po ginawa? Batuhin si Moses. Well, bakit nila naisip yon? Bakit ganun ang reaksyon nila? Hindi ba tayo nagtataka? Tapos sabihin pa nila, dinala mo ba kami dito? Sabi namin siya, huwag mo na kami ilabas, di ba? Dinala mo ba kami dito sa disyerto dahil walang mapaglibingan sa amin? Sabi nila, doon na lang kami mamatay. Pero mo yung mga words nila. Anong nangyari? Ito. Yung mindset nila hindi na bago. Kalimutan na nila agad yung pagtatagumpay na ginawa ni Lord. Naintindihan nyo? So, makinig ka mabuti kapatid. Yun yung unang
reason. Ano ba ang naaalala mo ngayong oras na ito? Pagtatagumpay ni Lord o mga negative things, failures na meron niya. Number 1. Number 2, gusto ng Diyos na isulat o alalahanin natin daily ang mga pagtatagumpay na ginawa natin sa Kanya. Gusto ng Diyos. Ibig sabihin, utos niya. Bakit? Kasi para yun ang maalala natin palagi, yun ang maging takbo po ng mindset at ng puso natin at ang declaration ng faith natin. Listen to me, my dear brothers and sisters. Ngayon na anak ka ng Diyos, meron kang counterpart. Alam mo yun, alalahanin mo yung ginawa ng Diyos sa'yo. Amen po ba? Alalahanin mo. Napakarami niyan, mga kapatid. Bigyan ka tayo ng example. Ngayong umaga na ito, may buhay pa tayo. That's number 1. Walang karamdaman. Number 2, malusog ang pangangatawan. Number 3, may kinakain ka. Number 4, there are so many things na pagtatagumpay po na naranasan natin today, right? And kung bibilangin po natin mula nang isilang tayo, spiritually, mula maging born again tayo, meron po tayong mga pagtatagumpay na naranasan sa Panginoon. At doon po sa mga tumanggap, alam niyo, gusto ko sabihin sa inyo, meron na po inilagay ang guide sa atin. At yun ang pag-uusapan natin later on. Tuloy natin yung pag-uusap. Number 3, kapag hindi ka po kasi gumawa o inalala yung mga bagang ay nakatagumpayan na ginawa ng Diyos sa iyo, makakalimutan mo ito. The same na nangyari sa mga Egyptians. And alam niyo po ba, alam niyo yung nangyari sa Egypt during the time sa Aklat ng Exodus, paano nila Moses? Meron nga pong kasabihan na ganito. Familiar na to, hindi ko po alam kung ano niya. Ang sabi po is, history repeats itself. Ano po nangyari sa bansa natin? Tumutulong na ang presidente, ginagawa na ano sabi, patalsikin ang walang kwentang presidente. You see? Kung ang nakita mo lang is failure and your weakness, your circumstance, yung nararanasan mong circumstansya, makakalimutan mo lahat ng ginawa ng Diyos sa'yo. Okay? And ito pa yung bukod sa makakalimutan mo, ang worst thing po, isa pang bagay, bago yung worst thing, pangalawa ay, minsan pag nagtagumpay ka na, ibibilang mo na lang sa sarili natin. Alam niyo, aminin po natin ang to, hindi ba? Ako pinakita ng God sa akin minsan yung, meron ba ng area sa buhay ko na i-credit ko sa sarili ko yung pagtatagumpay, which is mali. Dapat ang lahat ay sa Panginoon, hindi po sa atin. And I realize nung marinig ko, yung Lord yung kailangan ko, thank you po ba ng Espiritu sa correction. Doon mo mararamdaman muli yung totoong saya, spiritually. Niwala ka, kapatid mo. You must realize saan nanggagaling ang tagumpay mo. Okay? So yun yung ito yung worst thing, sasabihin ko na. Ano yun? Kapag hindi ka gumawa ng listahan ng nakatagumpayan, gagawin ka rin ng listahan ng demonyo sa buhay mo, Satanas. Ano yung gagawin? Negative things, mga failures mo, mga sablay mo. Anong sasabihin niya sa'yo? May bisyo ka. Kahapon lang gumawa ka ng kalokohan Diba? Ayun. So, pagka narinig mo yun, sigurado, matutulad din tayo sa mga ginawa ng mga Israelites. And maidugtong po natin, alam niyo yung devotion natin last Friday, if you remember. Alam niyo mga kapatid, di ba, dito sa natural, may tinatawag po na common sense. Well, I will call this one spiritual sense or spiritual discernment. Okay, yun. Ano yun? Ito po yun. May mga maririnig po kayo sabi, Pastor, parang hindi naman ang ko kasi po, nakarinig naman po ako ng bulong. O kaya, minsan ito, Pastor, hindi mo na ako maglilingkod kasi hindi pa po karapat dapat sa... Saan mo nakuha yan? Samantalang kagagaling lang mag-church. Yung pala, malaman-laman mo, meron daw bulong ang kaaway sa kanya. Alam nyo, ito sabihin ko sa inyo, kahit po kaming mga pastor, o kahit bishop po, hindi pa po exempted sa mga bulong ni Satanas. By the way, ang meaning po ng Satanas is slanderer or accuser. Mahilig mag-akusa. Kaya sa isang banda nakakalungkot po yung ginagawa ng mga kababayan natin na yun nga yung mga aktivista, komunista. Hindi po yun ang totoo nating trabaho. Kinuha na nila yung trabaho ni Satanas. Kasi po si Satan, yun yung ginagawa niya sa langit 24/7. Inaakusahan niya yung mga anak ng Diyos sa
harapan ng Diyos. Inakusahan niya. Yung mga record natin o pa, sinasabi niya yung sa God. Ganun siya katindi. Kaya kapatid, ikaw at ako kinakailangan tayong mamuhay sa kabanalan. Well, ito maganda. Kapag ikaw kapatid nakikinig sumusunod sa Diyos, ay anumang akusasyon na laban sa iyo, o ikaw ay lumalakad sa katotohanan, wa-epek ang anumang akusasyon ni Satan. Amen kapatid? So, yun ang dapat na sikapin natin. Dapat sumusunod ako sa kalooban ng God. Tuloy natin dito. Hindi po tama sa isang Kristiyano ang makinig sa bulong ni Satan. Listen to me. Ang sabi po sa aklat ng John chapter 10 verses 7 to 8, nakikinig ang mga tupa sa tinig ng pastol. Wow! Praise the Lord. Ang ganda ng word. Biruin mo, dapat ako makinig lamang. Itong tenga ko, kanino ito ginawa? Para ba kay Satan o para sa Diyos? Para sa Diyos! O bakit ako nakikinig kay Satan? Ay, mali ka. Diyan tayo mali. Yun ang mali. I mean, look at this. Naniniwala ka ba ikaw anak ka ng Diyos? Ikaw ako. Amen. Anak ka ng Diyos. Ito ang punto. Sinong tinig maririnig mo? Kay Satan po. Ay, parang nakukuha niya ibig sabihin. Yun. Mali. Ika nga, anyari. Ayusin natin. Hindi dapat ganun. Tingnan nyo pa ito susunod na Ang sasabihin pa doon, tatawagin ng pastol ang kanyang mga tupa at pangungunahan. Ilalabas sila sa kulungan. Siya ang mauuna sa kanila. Alam nyo doon sa talata kasama natin, sulutan sa pang ganito. Yung mga tupa susunod sa tinig ng pastol. Kapatid, huwag ka sumunod sa mga bulong ni Satan sa iyo. Sa mga negative things na pinapaalala sa iyo. O kaya sa anumang dikta ng tao sa iyo. Pwedeng hindi rin naman bulong ni Satan. Minsan gagamit siya ng tao. Ganyan katuso sa Satan. Pwedeng nalampasan mo yung bulong niya. Gagamit po siya kapamilya. Kapatid, minsan kakus. Minsan kasama sa church. Ganon katuso sa Satan. Ngayon, huwag mo naman tingnan yung taong ginamit as yun mismo sa Satanas. No? Hindi po. Gumagamit lang siya. Okay? Tandaan, ang kaaway po natin ay hindi tao. Ganon man siya kasama, yung bibig niya. Alam nyo, dapat maisa puso natin ang kaaway natin si Satanas. Wala nang iba. Tandaan po ninyo, ang kaaway po natin si Satanas, kapatid. Mahal tayo ni Lord. Kahit sino man, kaya ako, pag tumingin ako sa kapwa, kahit ano man yung religion niya, even ano man yung belief niya, kahit po yung mga negatibong naririnig ko, mga religionista, alam nyo, mahal sila ni Lord. Okay? They are driven in a wrong force. At mali din kasi yung naunawaan ng isip nila. Okay? So, tuloy natin. So, kung ikaw kapatid, ito pa yung sabi, dun sa devotion nung last Friday, ang mga tupa ay hindi nakikinig sa tinig ni Satanas. Parang ganito yan. Hindi ho ba minsan pag mga tao nakaganito, naka-headset, gamitin ko. Isa lang po ito kasi. Magkabilang tenga, naka-headset. Di ba minsan pagka kinausap niyo po, nakakapikon. Salamat sa Lord, medyo naayos ko yung ugali ko. Mahilig po kasi kung mag-headset, magpapakinig ng worship song. I enjoy myself. Ako po kasi medyo klaseng taong loner. I express myself listening worship song. Minsan, iyak na lang ako, worship. Ang buhay na patotoo po minsan ay ang aking best friend. You can clarify him for that. At ibang mga leaders na kasama sa church, okay? Pero ganito yung punto. Di ba minsan negatibo siya, pero tingnan nyo as positive. Ano yung bakit? Anong magiging positive yan? Kapag anak ako ng Diyos, dapat pag bumubulong si Satanas, naka-headset lang ako. Hige, bumulong ka, wakong paki sa'yo. Ganon. Hindi yung nakikinig tayo sa kanya, napapatulongges ka, kapatid. Ako, man. Yun. Kasi connected to dun sa pinag-uusapan natin. Ano ba yung naaalala mo? Pag naalala mo, pwede pumasok dito yan eh. Kapatid, ito pa kasi, ano rin ba yung laman ng isip mo? Bukod sa narinig mo, ano yung kasalukuyang laman ng isip mo? You see? Kaya kailangan mong gumawa ng memorial or mga notes ng pagtatagumpay. Alam niyo po ako, nung ini-inventaryo ko, sabi ko, Lord, ang dami. Ang dami. Sabi ko, kahit po ako namangha, nung yung sinimulan kong isipin pa lang po, hindi ko isinulat. Inisip ko lang yung mga ginawa ng Diyos. Sabi ko, Lord, hindi ko kayang bilangin. And I realize one thing. Sinasayang ko ang oras ko sa mga negatibong naririnig ko o negatibong kaisipan. Don't waste your time. Let me say, anak ka ng Diyos, huwag mong sayangin ang oras mo, ang destiny mo. Ubusin natin ang oras natin sa
paglalim sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Okay, tuloy natin. Sa number po, ito naman po. Sa natural, hindi po natin kaya, point number 4 na katotohanan, hindi po natin kayang kahit na sinong tao baguhin yung isip natin. Marami yung sumubok, but they still fail. Okay? Maaaring may mga gumawa, some iba ay nag-yoga, nag-meditate, but let me say you the reality. Unless na mayroong spiritual intervention comes from the spiritual world or comes from God, siya mismo yung makialam sa buhay natin, hindi mababago ang ating isip. Anong punto? Ang Diyos lang talaga ang may kayang bumago sa atin. So, tama-tama sa pinag-usapan natin, di ba kanina? Palalabasin niya yung totoong perlas. Kapatid, gusto kong sabihin sa'yo, si Lord talaga ang kailangan natin. Kaya kailangan meron tayong relasyon sa Kanya at dapat pinangungunahan po niya tayo, nakasuko ang buhay natin. Okay? So, yun yung unang punto. Ang unang punto is, what do you remember? Point number 2, God's victory credited on my account. Okay, bago ko muna ito tuloy, let me give you may gagawin po akong illustration. So, naka-ready na. Ang sabi po sa point number 2, God's victory credited on my account. So, una, meron ka ng, yung kanina, meron po akong hawak ditong loan passbook, ang tawag po dito, sa akin pong binabayarang utang. Okay. Sa biyaya ng Lord ay nababayaran paunti-unti. Ngayon, wala po kasi akong mahiram na bank book. Nangyayari naman ako, baka sabihin si Pastor sisilipin yung bank, yung laman ng ko, baka i-broadcast pa sa video. Anyway, hindi po. Kunyari, isipin na lang natin, sabihin na lang po natin ito ay, ninyo, bank book, okay? So, di ba pagka bank book yung kanina, di ba, isulat mo, tingnan mo, ito, may mga laman ito. So, yan, pinakita na ni Pastor yung laman ng kanyang passbook, ng bankbook. Ayan, may mga records. So, siguro, iba sa inyo, nag-iisip, wow, daming laman. Ayan po yung mga schedule po ng bayarin ko. Ginamit ko lang illustration. Pero, bakit ko to ginamit? Hindi ba may dating sa puso natin? Yan yung dapat daw na record ng pagtatagumpay na nakalagay sa buhay mo. Meron ka dapat na ganito. I'm not saying gumawa ka ng ganito, but the point is, inaalala mo yung pagtatagumpay or the same as meron kang ganito. Nahawak, nakuha nyo? Yun yung point kanina. Ngayon, itong point number 2, mas matindi ito. Okay? Sabi dito, God's victory credited on my account. Yun yung point number 2. Ang sabi po dito, sa Roma chapter 8 verse 37, hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito ay higit pa tayo sa mga mapagtagumpay sa magitan niya o sa atin na umiibig. So, ang ganda ng word mga kapatid, yung word is higit pa sa mapagtagumpay. Ano po yung mga katotohanan makikita natin dito? Unang tanong, paano ko ba makakamtan yung salitang higit pa sa mananagumpay? Kasi yung mananagumpay, okay na yun eh. But the word is higit pa. Bay, matindi po itong mga kapatid. Alam nyo, ang sagot, ito po ay sa pamamagitan ng pag-ibig or agape love ni Kristo Jesus na ating Panginoon sa atin. Amen. Yung pag-ibig po na ipinaramdam niya sa krus ng Kalbaryo, kapag naranasan po natin yun yung nagbibigay sa atin na higit pa sa mananagumpay. Wow! Amen po ba? Grabe pala kapangyarihan ng pag-ibig ni Lord. Or in other words, yung love ng God ang nagbibigay sa akin at sa iyo na tayo ay higit pa sa mananagumpay. Naintindihan mo yun? Ang pag-ibig ng Diyos ang nagbibigay sa akin sa iyo na tayo higit pa sa mananagumpay. That's number 1. First point. Sub-point. Point number 2. And sub-point number 2 sa point number 2, ito po sabi, napagtagumpayan ni Jesu-Kristo ang lahat sa mundong ito, pati si Satanas more than 2,000 years ago. Alam niyo ba yan, kapatid? More than 2,000 years. Sa mga first timer na tumanggap ngayon, napagtagumpayan na po lahat ni Lord ng laban. Ito maganda. Listen to this. Ito maganda. At ang kaniyang katagumpayan ay ibinilang or credited sa aking account sa mga anak ng Diyos.
Credited sa account ng mga anak ng Diyos. Sino po ba mga anak ng Diyos? Yung may relasyon ka sa Panginoong Jesucristo. Amen? Yung word na credited is just like this. Ito kanina yung aking bank book. Meron ngayong bagong bank book. Uy, dalawa na, pastor. Ito po ay hindi po bank book. Correction po ay another po ito. Ito po, another po is yung sa savings po yata. Ito kung yung nagkakamali. Ano? Ito po ay kasama po dun sa loan na aking binabayaran. Okay. Again, example lang po ito, mga kapatid, example. Kasi, di ba may dating tinanong, kunyari, sabihin natin na bank book, ano. Ito may laman na, tapos ito ngayon, galing sa Diyos. Yung word kasi is credited eh. Ito ngayon, bibitawan ko na to isa. Bago ngayon ito ha, hindi ko pinaghirapan ang Diyos ang may pag-aari, pero ibinigay sa akin. Ipinangalan sa akin. Daman niyo yan. Tingnan nyo, sasabi ko sa inyo. Diba? Ito yung maganda, ibinilang. Ano ba yung pagtatagumpay ni Lord? May pinanganak siya dito, nagkatawang tao, pagtatagumpay. Yung mapagtagumpay niya pagtukso ni Satan, 100% po yun. Pagtatagumpay na para sa akin at sa yun, credited. Yung pagtatagumpay ni Lord Jesus sa krus ng Kalbaryo at sa libingan ng umakit sa langit, credited po dito yan sa akin at sa iyo. Do you feel that para sa iyo? Kapatid, tingnan nyo, kunyari, ayan, may laman. So, may nakaragay. Di ba, ang sarap pagka binabasa mo may record. Again, this is example lang po. Hindi po ito actually bank account. Now, anong punto bakit ko ito nagamit? Hindi ba ang sarap tingnan? Kunyari, bigyan na lang natin ng figure. Bigyan natin ng figure. Okay na ba kayo 1 billion? Sa lahat na anak ng Diyos. Kunyari lang para mas maintindihan natin. Lahat na anak ng Diyos, may 1 billion na account ng pagtatagumpay. Tanong ko sa inyo, dito sa natural naman ako ba may 1 billion sa palagay niyo mapapakinabangan ko ba? Kung hindi ako pupunta sa bangko at gamitin ko to, door to door na mag-withdraw, magagamit ko? Hindi, tama. That's the point. May katagumpayan na kasing ibinigay si Lord sa akin at sa iyo. Katagumpayan ng Diyos na accounted, nakapangalan sa iyo, sa mga anak ng Diyos po, totoo yan. Nakapangalan sa iyo pagtatagumpay ng mga Lord. Pero kung hindi mo ginagamit, listen to me carefully, hindi mo ginagamit, walang kwenta. Okay? Aanin mo ang pagtatagumpay kung ayaw mo naman gamitin. Di parang isipin mo, sayang yung account mo sa langit. Amen ba? So, hindi na yung pag-uusap natin. So, alam nyo, gamitin po natin pagtatagumpay natin sa pangalan ng Panginoon. Okay? Ang ganda nun. Kaya, ang tawag dyan, i-claim mo, kapatid. The word is i-claim mo. Maniwala ka, manampalataya kang mananagumpay ka na. Kasi inilagay sa iyo ang pagtatagumpay ni Kristo. Amen? This is the third one. Hindi pa tayo tapos. Ito pa. Nilagyan tayo ng binhi ng pagtatagumpay, pananakop. Tatlo, pag nilagyan daw tayo ng binhi ng pagtatagumpay, pananakop, at pamamahala. Ito ang original design ng God sa atin sa Book of Genesis. Ito yung wangis ni Adan na totoong wangis natin. Andito pa rin yon. Opo, gusto ko sabihin, ito yung katawan natin na ito yung pagkatao. Nandun po yun. Yung tatlo na yun. Pagtatagumpay, pamamahala, pananakop. Nandito po ngayon yan sa atin. Sa katunayan, ayon sa pag-aaral ng science, every time na meron pong sexual union ng mag-asawa, opposite sex, magre-release ng isang egg cell and maglalabas ng something more than 2 million sperm cells. At syempre, karera yon, mag-uuna-unahan yung maiisip ninyo yung 2 million cells sa nag-iisang egg cell. Ang mauna, yun yung mabubuo. At yung mauna po, yun po yung mukha ng bawat isa sa atin. So, alam nyo, gusto ko sabihin sa inyo, kapatid, winner ka na. Nagtagumpay ka na sa World Olympics. Hindi ka pa isinisilang. Can you imagine that? So, that's why stop saying negative things to yourself. Hindi lang yun. Huwag mong sayangin ang sarili mo sa mga bulong ng kaaway siya. Okay? Mananagumpay ka. Ito pa, ito pong sitwasyon natin, hindi ko po alam kung nababalita ninyo. May mga nakapagsasabi, maaring i-allow na abutin ng 3 months ang lockdown. O, ayan yun. Kapag nakikita mo na yung pahirap na sitwasyon, makikita talaga kung ano yung naalala mo. Okay nyo ko?
lalabas talaga kung anong sistema yung nakasaksak niya sa isip mo. Kaya po ito pinag-uusapan natin. Kung hindi po ninyo isa sa puso, isa sa isip, naku, talo kayo. Wala kayo. Wala pong puwersa na pantalo dito sa mga challenges. Kahit po marami tayong pera, marami pagkain. Apart from God, we cannot do anything. Okay? So, yun po yun. Nilagyan tayo Diyos ng pagtatagumpay. Yun po yung original na design. At pag tayo po ay nasa Panginoon, pananauliin po niya yun. Amen? But listen, this is the another thing. Nilagyan din po tayo ng binhi ng Diyos. Uy, teka, mas kakaiba to. Wow, hallelujah. Binhi ng Diyos na ang sabi po, ang Espiritu ni Kristo na higit pa sa unang Adan. If you remember yung message po natin, yung dalawang klaseng Adan. Ang unang Adan, ito yung Adan na ninuno natin, at ang huling Adan, ang ating Panginoong Kristo. Isa po sa pangalan ni Lord Jesus is huling Adan. Nagdakila pa sa unang Adan. Ito po ay binhi ng Diyos na magtatagumpay pa. Listen to the word, magtatagumpay pa. Ibig sabihin sa future. Amen? Yung kaninang narinig natin, nagtagumpay na sa nakaraan, sa kasalukuyan, at ito, magtatagumpay pa sa mga susunod na hinaharap na buhay natin. And yung katagumpay po na Diyos, listen to this, katagumpayan ng Diyos na hindi natatalo kahit minsan. Now, maaaring maglalaki ng mga mata natin, Pastor, hindi matatalo kahit minsan. Hindi po ba dumadaan tayo sa pagsubok? Sometimes we experience failures. Yes, totoo yun. At ako rin po naranasan. But listen to me. Ganito yan. Iaalaw ni Lord na maranasan mong failure. But, kapag isinuko mo sa Kanya yan, yung failure mo, someday you will overcome in Jesus' name. Do you believe in that? Yes, totoo po yun. Ako po kasi namatay na ni tatay ko. Malinaw na ano po yun. Kami po ay ulila na kami na lang nabubuhay sa sarili namin, hindi na kumasa sa magulang na wala talaga. But you know what, yung bagay na sa tingin sa natural pangit yun, alam natin ma-rebel, but God turned it to something positive and something amazing. Pinalabas niya yung hidden ability ng God sa buhay namin, magkakapatid. Praise the Lord. And hindi ko alam, bumagsak ako sa board exam. Ayan, failure na naman. But God turned it to another victory. Bakit? Inalaw ni Lord na mag-fail ako kasi hindi po ako magsasalita ngayon sa video chat na to kung hindi po ako nagpastor. Hindi pala ako kinuha ni Lord kung sinunod ko lang ang sarili ko. Salamat sa Lord for failing me. Now I see His purpose. You see, that's a victory again. Now, ang dami. And another thing is yung na-experience ko, ulitin ko, ako mga ako sa Panginoon. This may be the last bit recording. Siguro masabi ko ngayon sa inyo to yung video. Una, yung sa father side ko, ano po, ando sila halos, tinutumanggap nung last night moron ng tiyahin ko na na born again na rin, mga nasa 70 yung tumanggap. Yung kamatayan ng tiyahin ko ang instrumento ng Diyos para makonquer ang souls ng mga pinsan ng tiyahin ko. I never knew that will happen. At ang gagamitin pa ako, I personally ask Lord, use other people. Honestly, yung pinsan ko po, yung isa supporter namin sa church, si Ate Joanne, praise the Lord sa buhay niya. She never stops supporting us. Alam niyo, napaka-bless natin sa buhay ng kasi namin. Alam niyo, sabi niya sa akin dati nun, hindi niya alam na born again kami. Uta niya mismo patotoo. Ako po, inaamin ko talaga, ako po ay 007 born again. Ano yung 007? Patago. So ikaw na nanonood dyan, kapatid, ikaw kapatiran sa FFGC o disciple leader. Nako, tanong ko sa'yo, baka naman ikaw ay 007 din, ha? Ano yun? Palihim. Yung bang born again ka ba? Di lang halata. Ay, naku po kapatid, huwag ganon, ha? Ang gusto ni Lord sa atin, halata, obvious. And kasi, alam niyo, nung habang nag-share siya na that's the first time na nakita niya na tumanggap ang mga tao and very receptive. Wala pang microphone o plus dapat yung scenario po, mga nagiinuman pa. Manghang-mga, that's the first one. Alam niyo, the second one, this is one to share you, yung uncle ko po, si Uncle Tony. The Holy Spirit convict me to share this, medyo maselan, but anyway, kung naniniwala, wala tayong purpose na i-down ng ating religion, but maranasan ng biyaya ay bukas ang katotohanan ng pag-ibig. Okay?
ito pong aking tiyuhin ay yun nga, sagradong Katoliko. So meron silang mga idol sa bahay. So we know naman that, and we respect all Catholic people. Doon din naman ang galing ang Christianity and born again. By history speaking, start ng revolution kay Martin Luther. Alam niyo, bigla ako ang kinontak at nagdesisyon talaga siya na i-give up yung mga idol. Nagdesisyon po siya. Bagay na hindi po ginagawa ng wala pa akong nakitang ganun, mga kapatid. Promise, I never talked to him. Siya yung tumanawag sa akin. Ngayon ko ba lang sinasabi sa inyo, i-give up po niya lahat ng itinago niya, inilagay sa lalagyanan yung mga rebulto na sa bahay. And I saw how God moves. Na-realize niya, it's not the religion. Okay? Makinig po sa mga kapakinig nito, it's not about religion. It's about the relationship ng God. It's not about the symbols, pero yung God dapat nangyari dito. Yes, makikita natin sila, pero ang sabi po ng God is ibigyan natin siya ng buong puso. Alam niyo, sinasabi ko nito, Lord, hallelujah, napakabuti mo. And pinatanggap ko napakabiyaya. Ngayon po ay, syempre, as part po ng pag-ibig, syempre, yung asawa niya, dahil nga pare sila sa Gradong Katoliko, nagulat. Bakit mo naman ginawa yun? Syempre, medyo nagkaroon ng tampuhan. Pero sabi ko, Uncle, okay lang, ibalik niyo muna. Hindi dahil sa, syempre, alam natin tama, pero hindi natin ipipilit ang ating we respect. So, binalik pa rin niya yung mga idols. Not for the purpose of anything, pero para ma-win yung tao. Alam nyo, naging close sila ngayon. Naniniwala ko, kinikilos sila patuloy. That's my life testimony sa iyo. Isa yung prayer ko po na makakilala yung mga relatives kung nangyayari na this year. Kaya totoo yung yung pagtatagumpay na ito, ako po buhay na patutuon na nararanasan ko to. Hallelujah. And I want to say to you na naranasan ng pastor ninyo, mararanasan niyo yan, mga kapatid. Believe in the name of Jesus. Merong inilagay si Lord sa inyo. Use it. Sa mga magulang, mga kapatid po na nakapanood nito, alam niyo, hindi po kami nagtataas ng doctrine or religion. At hindi itong goal natin eh. Ang itinataas natin is kingdom ng God. Yung puso. Okay. Let me say this, including born again groups, okay. Yung pagpasok po sa church, hindi naman po yung nagbabago sa atin. Yun ang kaisipan ng maraming minsan kasi akala yung pagpasok sa templo, magliligtas sa atin. Ganito nyo na tingnan sa simpleng another illustration. Pag pumunta po kayo sa bagsakan ng gulay ng Talavera, alam nga naman paglabas mo, ulo mo, broccoli, kanang braso, keros, tapos, repolyo. Hindi po ganun yun. In other words, kaya pumasok kayo sa friendship, ulo mo, cup noodles, dito tuna, dito sardinas. Hindi po ganun, Ang nagbabago lang po talaga is relasyon sa Diyos, itong puso. Kaya kahit nasa church ka pa, kung hindi mo naman sinusunod ang kalooban ng Diyos, nothing will happen. Diba sabi ko sa inyo kanina, may bank book. Kapag hindi mo in-applyan sa buhay mo, useless. Sayang. Okay? Kaya nga talagang may kantang sayang na sayang talaga. Anyway, that's part of punchline. Iwanan na natin yon. Amen. Ako naniniwala na napagpala po tayo sa pagtatagumpay. Amen? Alam nyo yung story ko, madadagdagan nyo ng bago nyong personal story. Okay? Kasi ako nakikita ko yung God working in a very hard situation. Talaga yung kamay niya mas makapangyarihan. Ito pa, isang talata sa Bible, basahin natin. 2 Corinthians chapter 2 verse 14. Listen to this. Mabuting balita Biblia naman po, translation gagamitin natin. Sabi, ngunit, salamat sa Diyos at listen to the word, lagi niya kaming isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo. Wow, hallelujah. Grabe. Lagi, Ano ba yung lagi? Well, gusto kong sabihin sa'yo, iba nung
January 2020, iba nung February 2020, iba pa nung March. Tapos iba yung kahapon, Sabado, meron ngayong linggo, meron pa pa Lunes, meron pa sa susunod na taon, meron pa sa susunod na taon. Intindihan nyo mga kapatid? A word is palagi eh. Kita mo yon? Grabe, meron ka ng bankbook na God, may mga ginawa pang kabutihan sa iyo, nasa atin ang binhi ng pagtatagumpay. May inang original na design ng God sa atin, tapos binhihin ng Diyos na nagtatagumpay. Tapos isinasama ka pa sa tagumpay, kapatid. Can you imagine that? Tapos nasabi niya, dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya at sa magitan namin ay pinalalaganap ng Diyos ang lahat. Sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakilala sa Kanya. Wow! Praise the Lord! Tingnan mo yung word. Ang lalaganap, yung mabangong samyo, yung patotoo daw nating mga anak ng Diyos. Ngayon, hindi para sa kapurihan natin, para makita nila ang kapangyarihan ng Lord. O yung dating adik ko, binago ni Lord. O yung dating ganito, ganyan, di ba? Yung bilang ng anak, dating nagyoyosi, dating matindi, yung pusakal na kriminal, drug lord, gano'n, di ba? Hindi ba nakakamangha sa mga tao ay makita nila ang pagbabago sa buhay natin? Pagtatagumpay. Alam mo kapatid, ito sa mga anak ng Diyos, listen to this. Ito natutunan ko sa God. Kapag ikaw pala babad sa God and then lumalapit ka sa Kanya, sumusunod, kapatid, moment by moment, lagi tayong isinasama ng Heavenly Father sa tagumpay, parada ng tagumpay ni Lord Jesus. Kung yung parada po ng tagumpay, ganito yan. Nung unang panahon, karwahe, di ba mga kabayuhan? Mauuna po niya siyempre, pwede yung hari, susunod yung mga yung general, tapos yung mga opisyal, mga sundalo. Sa kaduluduluhan po, nakaposas, may pingkaw sa kamay, sa paa at sa leeg, yung mga bihag. Ibig sabihin yan, ganito kapatid. Every challenges of your life, tandaan mo, isinasama ka ni Lord sa parada ng tagumpay. Amen. So, stop thinking negative words in your life. Isa pang verse para makatulong sa atin. Dito po tayo magwawakas. Unang Korinto chapter 1 verse 5. Chapter 15 verse 57 to 58. Ngunit salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng tagumpay sa mga bagay na ito sa magitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo po ang nagbibigay. Listen to the following verse. Ito po maganda. Kaya nga, mga minamahal na kapatid, magpakatatag tayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Listen to the word magpakatatag. Connected sa ating spiritual foundation. Bakit ka magpakatatag? Kasi tama yung naririnig mo. Ito yung laman ng isip mo. Pagtatagumpay na galing sa Panginoon. Amen. Especially this very challenging and fiery trial ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. You need to remember something. Now, hindi trabaho ng Diyos na alalahanin yun. Ikaw ang may trabaho. Listen to this. Merong inaalala si Lord sa atin. Ano yun? Yung mga pangako niya. Ang part natin, alalahanin natin ang mga pagtatagumpay ginawa ng Diyos sa atin. Okay? Ngayon, kapag hindi mo inaalala yan, uutuin ka ni Satan, papalitan ka ng negative things. Yan ang ipapaalala sa'yo. Well, tanong ko sa'yo, mamili ka. Anong gusto mong maalala? Negative o positive? Aba, kung gusto mo pala ng positive, mag-effort ka. Anong gagawin mo? That's why we need to read the Bible and pray and have a devotion every day po, mga kapatid. Simple as that. Kaya kailangan tayo may relasyon sa mga and alam nyo sa mga kapatid natin, gusto nating sabihin before we end. This week magkakaroon po tayo ng cell group via group chat. Okay, we will create a group chat ng bawat cell group. May group chat ng mga lalaki, sa mga babae, sa mga kabataan, para lahat po maiin natin. Now, ang gagawin po natin hindi na live video. Ang gagawin po natin is via message, di ba kasi po ang assumption natin, paano po kung wala kayong mga load, ano lang talaga, free data lang talaga ang gagamitin. So yun, kahit free data, pwedeng gamitin po ang messenger. Tama po ba? So yun ang gagawin natin mga kapatid sa biyaya ng Panginoon. Now, hindi, yung system na ginagawa natin sa G12, applicable po po yung, pero kailangan na yung bago, hindi na yung luma, yung nag-meet pa tayo face to face. Kasi po, paano nga tayo makapag-meet? Nandito tayo sa challenge, you see, anong tawag dyan? Wisdom, pagtatagumpay na galing sa Panginoon. Kaya mga kapatid na buong Bethel FFGC, let me challenge you. Hindi porket hindi tayo nagkikita, hindi ka na nagde-devotion. That's totally wrong. Bakit? Dinidiktahan mo yung sarili mo yan. Sige ka, ako, bilang pastor, tagapaalala lang, mahal ko po kayo sa mga first timer, alam nyo, hamon ko sa inyo, start po tayo na magkaroon ng connection sa Panginoon and sisikapin po natin within this week, makonsolidate po natin ang bawat isa sa inyo maalagaan. Alam nyo kasi napakaganda ng message, ang itinuturo sa atin, ano dapat ang naalala mo, yung pagtatagumpay ng Panginoon. Dahil sa mga panahon kagaya nito, hindi mo makakalimutan yung sino ka.
Hindi mo bibitawan yung faith. Okay? Alam nyo, yun yung mga great man of God ng mga unang panahon na naranasan nila yung pagtatagumpay. Yan yung itinuturo kila Joshua, palabas yung ano na sila napag-conquer. Kasi minsan tayo pagka easy na ang buhay, gusto natin pabaya. Well, ito ngayon tayo nasa challenge. Kapag kumusta tayo? Kumusta? Una ako, as a pastor, before I preach to you, alam niyo kung muna yung itinuwin ni Lord, and praise God, ang dami kong na-realize and nabuksan yung aking spiritual. Thank you Lord, salamat, nabuksan aking spiritual eyes, yung isip ko ay binigyan mo ng wisdom, and alam niyo mga kapatid, hamon po sa bawat isa sa atin. Bago tayo magwakas, magkaroon tayo ng malusog na relasyon sa Diyos. Ito yung gusto itulong yan. Hindi mo mararanasan ng pagtatagumpay kung una, hindi ka nakikinig at hindi ka sumusunod. You see, magkasama po yung dalawa na yan. Okay, paalala sa atin, lalo po sa atin, lahat nag-devotion, di ba? Di ba sa devotion, meron po application. Para sa akin lang naman, sa akin lang ako, personally, ang application is 90% of our devotion. Na kapag hindi ko ginawa, bokya. Bakit ko sinabi? Naalala ko po sa course ko po, ako po ay BS Accountancy. Meron po kaming OJT, doon po sa prospectus po namin nakalagay doon, 80% of the whole curriculum. Grabe, ang taas, gagawin mo lang 200 hours. Tama ba? Di ba ganun? Hindi ko alam sa edo kung ilang percentage o sa nursing, sa inyo dyan, anumang course ninyo. Tama? How much more pa yung Word of God? Kaya tama-tama po talaga sinabi sa aklat ng Mateo. Sino mang nakikinig ngunit hindi sinasagawa ay katulad ng isang hangal na nagtayo ng bahay sa buhanginan. Babagsak ka talaga. You see, walang matibay na pundasyon ng isip mo, ang iyong ang buhay spiritual mo. Maalala mo na lang mga negative things comes from this world. Let me advise also everyone bago tayo magwakas. Ulitin natin, isasama po natin ang mga natutunan po natin. Una, ano ba ang naalala mo? Ano ba ang naalala mo? Negatibo ba o positibo? Number 2, ang katagumpayan po ng Diyos ay kinredit na sa ating account. Just like meron tayong bagong passbook pero katagumpayan ni Lord yung nakalagay doon. Gets nyo? And the last point is na nagsasabi, tayo po ay isinama sa tagumpay ng ating Panginoong Jesucristo lagi, araw-araw, moment by moment. Grabe po yun. Sabi po sa huli, tayo daw po ay magpakatatag. Huwag manghinawa sa mga ginagawa. Lahat daw ng ginagawa natin sa Lord, walang aksaya. Okay? Praise the Lord. Salamat po sa kanyang mga salita. And this last part is now, bago po tayo mag-closing prayer, magbibigyan naman po tayo ng practical advice. Kanina pinag-usapan natin is spiritual, tama? Ngayon naman pag-usapan naman natin is practical. Kailangan naman meron naman tayong matis. Ayon po sa balita ay nawa huwag mangyari, maaring i-allow na abutin ng 3 months ang lockdown. I'm not certain issue, pero yun po mga naririnig ko. I read from Isko Moreno and to somebody, hindi lang na-mention ni Bishop Oriel, kasi nga dumabot na tayo sa 3,000, umakit pa ho yung bilang, so dahil niya kasi maraming mga di sumusunod. Anyway, ito gusto natin sabihin, huwag na tayo magsisihan, huwag na tayo magsisihan mga kapatid. Huwag na natin, sila kasi ayaw ko niya na sumunod. Let me say this, inalaw ni Lord yan. Si Lord na nag-allow ng pagsubok. Bakit? Para palabasin yung hidden potential natin, para palabasin. Do you remember, the greater the pressure, the better. Lalabas lalo yung pananampalataya mo sa Panginoon. Tips po na maibibigay natin, una, management, financial management, yung specifically ating expenditures. Ano yun? Alamin po ninyo kung ano po yung kailangan nyo at yung gusto nyo. Malaki kaiba ng dalawa, tama? Kasi po lalo sa panahon na to, alam niyo po ba mga steward tayo ni Lord? Yang hawak mong kaunti, barya, at saka coins, basta para pares lang yun, di ba? O, di ba? Anyway, ginamit natin, nagkakaintindihan tayo. I-budget, kapatid, i-budget. Bilhin na talaga yung kailangan lang. Huwag na yung lalo ngayon. For example, pastor, masarap po yung
Selecta Magnum. Naku kapatid, ayan ka na naman eh. Tira ka na naman ng tira ng ano eh, ng, o kaya milk tea. Buti na lang sarado si milk tea ngayon, ano. Kapatid, i-save nyo po. Kaya nga po pati 'di ba yung ginawa natin sa yung group chat natin, ginawa na lang natin via chat. Kasi kung FB live po natin, gagastos din kayo ng load. Tapos magastos po sa amount ng load, mauubos agad ang load nyo, di ba sayang? So, kailangan natin i-maximize ka. Wala kayong load, magagawa natin because we want to promote something. Naintindihan nyo mga kapatid, yun yung mga small things we need to do that. Alam nyo po yung pagtatagumpay dito din sa usapan nato sa message. You and I must start in the small beginnings ng ating mga pagtatagumpay. Listen to me, kailangan meron tayong maliliit na pagtatagumpay. Ito yung pagpabudget. Ayan, wisdom ng God yan, kapatid. Pinagtiwalaan ka yan, 500, 100. Gamitin mo para sa quality dinner. Isa pang wisdom, nandito naman tayo sa probinsya, surrounded tayo ng mga gulay, mangga. O, di ulamin mo, una sa araw, insaladang mangga. Pangalawang araw, salad na mangga, adobong mangga, sinigang na mangga. Ay, meron ba nun? Pinang-aasim yung mangga. Okay. So, yun. Masarap yun. Maniwala kayo. Para po kayong, ginawa po ng papa ko, hindi ko makalimutan. Ang lasa po para po kayong, what do you call this? Sinigang sa miso. Yes, ganun yung lasa. Masarap. Creamy. Pagka nalusak yung mangga, gawin nyo siyang pang-asim yung mga hilaw sa isda or baboy. Masarap po. Masarap. Anyway, nabigyan ko kayo ng tip. Diba? Mga ganong idea. Be creative. Wag mo nang gumastos ng kung ano. Ngayon, kung meron po sa inyo may mga planong malaki, ito naman pangalawa, pag-isipan nyo muna, huwag nyo muna kung gawin, i-cancel nyo muna. Okay? Ngayon, kung meron po sa atin dito patuloy nagbi-business, siguro mga nagro-rolling or nag-load, at nag-online selling. So long as bumabalik naman yung pera talaga at may mga client, go on lang. Pero kung yung investment po ninyo medyo matagal bumalik, linggo, think about it. Kung ano dapat yung priority. That's the wisdom. Kasi itong panahon po na to, ang mahalaga is our survival. Yung ating buhay. O you see, meron tayong spiritual, meron tayong gagawin pa. Hindi naman tayong mabay. Ako po kasi dito, talagang budgetado ang ano natin. At alam ko, naniniwala tayong bawat isa sa atin dito, sa mga tahanan natin. Ganoon po, yun po may papayo natin sa mga nangyayari. Huwag niyo muna ding tirahin lahat yung relief goods, lalo na nakita ko doon, di ba? Iba ramen, ubusin niyo lahat isang gabi. Kapatid, huwag naman. Magtira ka naman. Pag inubos mo, ikaw din. Ngangers ang aabutin mo pag naubos ka. That's the wisdom, okay? Mga basic pa, akala lang natin simple, pero alam niyo may impact po yun sa buhay. Amen ba mga kapatid? Kasi po, ang sabi mo ng Bible na pagkatiwalaan sa maliit ay pagkatiwalaan ng Diyos sa malaki. Okay, sabihin natin, praise the Lord, may dadating po itong ameliorization ng government, something 5,000, 6,000 dito sa atin. Kasi ang 8,000 yata ay sa Manila lang kasi doon ang malang cost of living. So, yun ang naiintindihan ko. At yun din ang sinasabi ng iba. So, sabihin natin dumating. Lang nga namang ubusin mo lahat yung pagkadating sa'yo. Kunyari, dumating bukas, ipasok mo lahat ngayon doon sa Save More, no? Ubusin mo ng wag kapatid, ubusin, ha? Tumigil po muna tayo sa buhay na one day millionaire. And, let me advise this. Please stay at home. Please stay at home. Sumunod po tayo sa regulation ng gobyerno. Amen ba? Ako naniniwala mga taga Nueva Ecija masunurin, lalo na ang mga kapatiran ng Bethel FFGC. Amen po ba? Tayo ang modelo. Mga kapatid, alam nyo, wisdom din sa Lord, kung magawa natin makatulong sa kahit sa simpleng bagay sa mga kapitbahay natin na makilala natin na hindi makakain, kulang na talaga, we will help them, okay? Sabi po ng Bible, kung dalawa daw yung pagkain mo, Panginoong Yesus, bigay mo isa. Kung meron ka sobrang damit, ibigay mo yung sobra. Ganun lang mga kapatid. We don't need to be rich para tumulong sa iba. We need to help others. And, yun naman, alam nyo, yung tao, hindi naman minsan naghahanap ng malaking halaga. Yung mahalaga yung maramdaman nila yung pagmamahal natin. Yung concern natin sa bawat isa. Sila, meron na mga tumutulong na napapanood natin sa FB, tayo meron din tayong gagawin. Okay? It's not just spiritual, but also we need to reach out people in things na kaya natin ibigay sa kanila. Ako naniniwala mga anak ng Diyos, puno ng pag-ibig yan. At ang pag-ibig, willing magbigay, willing masaktan. Amen ba mga kapatid?
Okay, let's pray. Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Ito pong magwawakas ng ating pagsamba. Manalangin po tayo. Heavenly Father, we give you all the glory and all the praises. Thank you, Lord, sa iyong mga salita. And our prayer, simula ngayon na alalahanin namin ang mga katagumpay na ginawa mo, Lord. We will start not to listen to the voice of the enemy. Simulan namin makinig sa inyo. Ang Espiritu, empower mo mga kapatid ko. And our prayer, ang biyaya at pagpapala mo po maranasan ng bawat isa sa amin. Tulungan mo kami lumakad sa mga pangako mo, mamuhay kami sa pagtatagumpay. And Lord, yung mga buhay espiritual namin ay lagi naming mai-align ayon sa iyong gusto. Father, we pray for our country, our countrymen. I-bless niyo po ang bansang Pilipinas. I-cover niyo kami ng iyong blood. Lord, ang prayer namin yung more than 3,000 na hindi na po madagdagan starting today in Jesus' name. Wala na mag-positive sa coronavirus. We pray lahat ng mga may karamdaman coronavirus. We claim healing in the name of Jesus. I-cover niyo po ng iyong blood ang aming Presidente Duterte. Bigyan niyo siya ng wisdom, ng kalakasan, physical, ng kalusugan. Bigyan niyo rin po ng wisdom ang kanyang mga gabinete. Lord, ganyan din po yung mga senador, congressman, mayor, governor, lahat ng mga government official, Lord God. Lord, ang prayer namin, magkaisa po mga mamamayang Pilipino, hindi na mag-away. Lord, pinagpipray din namin maging yung mga sumasalangot sa gobyerno, yung mga leftist group, i-bless nyo sila, ibuksan nyo po kanilang puso at isipan, maranasan mo yung pag-ibig ng gagali sila. We believe, Lord God, minsan kami driven lang kami ng maling puwersa, but we believe na kapag kami nabalik sa iyong kamay, mababalik ang tunay na purpose namin. We pray, makita ng mga kababayan namin ang purpose ng bawat isa. And especially this challenge, give us wisdom, Lord God. Maging steward po kami sa mga hawak namin pera, pagkain, resources na meron kami sa bahay. At gawin namin ang oras not just for a leisure time, pero para lumalim po kami sa iyong paanan, mag-aral kami ng iyong mga sala. We pray, magbanding kami ng aming family. This is a time na maraming mailapit kami sa iyong paanan. Lord God, buksan niyo po ang mga doors of opportunities in the name of Jesus para ma-reach ang iyong kingdom, ma-advance ang iyong kingdom. Father God, we pray multiplication sa buhay ng mga disciples in the name of Jesus. Ang prayer ko, kayo pong magparanas ng biyaya at pagpapala sa bawat isa. Lord, ikaw po mag-provide ng daily needs namin, anong protection na galing sa inyo. Lord God, we declare Philippines is for Christ. We pray also sa mga kababayan, sa mga kapwa namin tao sa buong mundo. We pray for your divine protection. Lord God, buksan niyo po puso at isipan ng lahat ng tao sa buong mundo. Gamitin niyo po ang mga Christians all over the globe to give glory to your name, makapaglapit kami ng mga tao sa iyong paanan. Lord God, patuloy na i-prepare nyo ang church, ang bawat isa sa amin, at sa pagbabalik ninyo, maging excited kami. Ang focus namin ay laging sumunod sa iyong kalooban, Lord God. And pumanatag kami every time sa inyong presensya. Salamat sa mga salita mo amin na pag-aralan. Thank you po sa buhay ng bawat isa. Thank you for using this live video stream, Lord God, as means of sharing your word at magkaroon kami ng spiritual connection sa bawat isa. Maging connected kami sa iyo, Lord Jesus. Ikaw ang parangalan sa buhay ko. Makita kanila. My prayer, kung may mga makaklik man nito ng video na ito, maging pagpapala, hipuin mo po sila in the name of Jesus. Father God, pinipray po namin ang buong FFGC, ang lahat ng mga manggagawa, mga kapatid, ang lahat ng Christian sa buong Pilipinas in the name of Jesus. Lord God, binagkakatiwala po namin sa iyo sa pagwawakas po ng aming programa ngayong oras nito. We give you all the glory and all the praises. Tanggapin namin ang basbas pag-iingat ng banal na Espiritu na nanggagaling sa iyo. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagbalang hapon po sa ating